hapon, isang produktibong araw sa ating lahat mga kabisyo sa pagnenegosyo. Thumbs up, thumbs up! Thumbs up! Woo! Batch 17 ng Vision Pagnenegosyo. Ang kasama natin ang Magicians Foundation Incorporated. Magi! Siyempre ito ay lecture 6 na ng ating series na 6 lectures. Kaya ang ibig sabihin nito, graduate ito. Yeah! Papasa kaya? Doon sa lecture natin, kailangan makakumpleto ng 6, perfect attendance, at ang project ninyo, magsasubmit kayo ng business plan. Yung iniisip nyong negosyo na based doon sa mga napag-aralan natin, no, mga nasubok-subukan na ninyo, naisip-isip na ninyo, aral-aral na, yun, gagawin ninyong business plan. Ayos ba? Ayos. Okay. Siyempre, pasalamatan muna natin Rotary Club Cosmopolitan Cubao, pasalamatan natin BBG Foundation, at siyempre ang Ako Bigla! Sige, Lecture 6. Ang title natin ngayon ay Planuhin at Huwag Lang Anuhin. No, parang madalas kayo anuhin no? Ano mo eh? Ikaw lang. Ano kayo no? Madalas kayo ano ha? Ano, walang plano. Difference sa pangalan. Puro ano lang, ano, walang plano. Page 69 sa ating libro, Vision Pagnenegosyo. Student ka, oh. Ano kayo ha? Page 69. Saka mapapansin ninyo dito, may mga dapat kayong sinasagutan sa bawat chapter ng ating lesson. May mga questions nga na dapat sana na sasagutan ninyo, ha? Okay, planuhin, wag lang anuhin. Anong meron dito? Naaral na natin yung ano ang negosyo. No? Importance ng negosyo. Naaral na natin yung 3 main aspects ng negosyo. Letter M, ano yun? Ano yung una? Mobile. Bagsak. Marketing. Marketing. Yan, makabenta ang title natin doon. Makabenta. Next. Wala akong kita ko. Letter P and O. Production. Productions and operations. No, doon inaral natin yung Mobile Legends. No, kasi marketing, meron kang ibebenta, meron kang magiging sales, meron kang magiging customers. Eh, ano nga yung produkto ibebenta mo based sa sabi ng customers? Eh, puproduce mo ngayon. Kailangan ma-produce mo ng maayos, di ba? Ng tama at very efficient para kikita ka. Pangatlong aspect, main aspect, letter F. Puhunan. Fuhunan. Finance. Financial. Yan, finance or financial. Fuhunan. Letter F. Fuhunan. Okay yan. Yun na. Nandiyan sa financial, siyempre nandiyan yung capitalization, accounting, nandiyan yung pag-account, paggagawa ng financial statements. Siyempre, taxation, later on, kung talagang seryoso kayo magnenegosyo, eh, dapat kukonsider nyo rin yun, magbabayad kayo ng, siyempre, mga taxes. At siyempre ngayon, gagawin na natin ngayon, eh, yung inyong business plan. Dapat may plano. Hindi pwedeng walang plano sa pagnenegosyo. Pwedeng, ang ibig nyo lang sabihin sa akin, Doc, wala kami nakasulat na plano. Pero siyempre sa isip ninyo, meron kayong pinaplano. Kasi hindi pwedeng walang plano. Pero ang maganda niyan, eh, unti-unti sana na nakasulat yung plano ninyo. Kasi even sa Biblia, syempre di ba, a man without vision eh, perishes. Ibig sabihin, kung wala kang talagang pangarap, wala kang direksyon, wala kang paplanuhin na tatahakin mo, eh, para ka lang, gegewing-gewing ka lang din yan, no? Kung saan ka dali ng alon o kaya ng hangin. Eh, wala kang ma-accomplish. At ibig sabihin, wala ka rin mas, yung bang fulfillment ng buhay mo, yung mas ikaw ay magkaroon ng legacy, ikaw ay mas magamit para sa ibang tao. Kung pag hindi ka nagplano, ako, hindi mangyayari yun. Kaya dapat, planuhin, huwag lang anuhin. Yan ang lesson natin. At ito tayo, BBG Accounting Business Consultancy, ako ang inyong speaker. Siyempre, lahat ng aspeto sa pagnenegosyo, eh dapat nating maintindihan. Ha? Lahat ng aspeto sa negosyo, eh, ino-offer natin services. At kaya ito, dapat natin maintindihan din, no? Number 1, introduction. Alala ba ninyo, what is business?
Any activity yan, grupo, organization, or individual ka. Pero syempre, kadalasan grupo kasi may mga hati-hati nga ng trabaho na meron kayong activity na ang purpose ay kumita, magkaroon ng profit. Diba? Pero sabi natin, hindi lang talaga basta pera-pera ang dapat na maging objective natin. Mhm. Dapat ay meron tayong deeper meaning. So, ang ganda ng ano natin ngayon, ha? May pa-projector tayo ngayon dito, ha? May pa-script tayo dito, ha? Meron ba? Lipat to? Wala. Testing natin gano'n, ha? Pwede pala. Okay pala. Ayos, ha? Touchscreen pala. Touchscreen. Okay. Hindi lang basta pera-pera. Sa halip dapat magkaroon tayo ng deeper meaning. No? Kasi sa totoo lang, pangit naman na objective mo lang ay yumaman. Dahil ang pagyaman mo, ikaw naging pinakamayamang tao sa buong mundo, pero dapat meron kang legacy, meron kang mga natulungan, kasi yun nga, yung kayamanan mo, hindi mo naman madadala yan sa kabilang buhay. Eh, dapat sana man lang, magkaroon ka ng purpose kung bakit gusto mong yumaman. Kaya ba naisip ba ninyo yun? Baka kasi ang kulang sa inyo, yung purpose ng pagyaman, kaya hindi kayo yumayaman. Gusto niyong yumaman, totoo yan. Oo, pero yung purpose niyo kung ba't kayo yayaman, baka hindi niyo pa naiisip. Ako, maganda yan, maisip niyo muna yan bago yung gusto niyo ba talagang yumaman o hindi. Kasi yung magiging passion mo, yung magiging drive mo no, yung gusto mong dahilan mo kung ba't ka gusto mong yumaman. Next, nalaman natin. Wala na palang secret sa pagnenegosyo Yun nga, na-define na nga natin yung structure ng business Yung 3 main aspects, di ba, no? Na-define na natin. At ngayon, posible na maging successful. Nababawasan yung risk, yung pagsusugal sa negosyo, yung ang Tagalog ng pagsusugal, ng risk, bukod sa pagsusugal, yung walang kasiguraduhan no? Yung pangamba mo, mawawala yan kung pag-aaralan mo talaga ang pagnenegosyo. Totoo yun. Diba? Diba, sa community nyo, sa barangay ninyo, ano bang magandang itinda? Kung nag-isip ka lang ng basta-basta lang kung ano itinda, naku, posibleng may bibili, posibleng walang bibili. Naalaman mo, nag-aral-aral ka, wala pala nagtitinda ng bigas doon. Kasi bumibili sila ng bigas. Medyo malayo-layo pa sa palengke. Lalabas pa, mabigat. Di ang mangyari naman, ikaw, may pangangailangan dito ng bigas, nag-aral ka doon ka magtitinda at sigurado ngayon, meron ka magiging benta. Nababawasan ngayon yung sugal, yung pangamba na may bibili kaya o wala. Kasi kadalasan ang negosyo, iniisip natin parang suntok sa buwan lang lagi. No? Parang haka-haka, kutob-kutob lang. Pero hindi. May mga parts na somehow 60-70% masasabi mo medyo okay itong magiging negosyo ko. Diba? 80%, 90%. Kasi kung alanganin ka, 0%, edi, naku, baka hindi mo na itutuloy yan. So, paano mo malalaman yun? Dapat nag-aaral ka. Next, ano pa? Reminders natin, sa umpisa talaga, do not be slaves of your own business. Sa umpisa talaga, parang slave ka, alipin ka ng negosyo mo. Totoo yun. Buong buhay mo, iniisip mo yun. Paggising sa umaga, pagtulog, no? Sa buong maghapon, iniisip mo yun. No? Ikaw ang magbubukas. Ako, alas 5 pa lang madaling araw. No? Ikaw mag-ayos, magliligpit, hanggang sa gabi, ikaw magsasara hanggang alas 12, magkukwenta ka, alauna. Tutulog ka na lang, pagpe-pray mo pa yung negosyo mo. Parang buong buhay mo, yung negosyo mong iniisip mo. Nagki-Christmas party ng mga tao, ikaw na negosyante, iniisip mo pa rin negosyo. So, umpisa. Pero kung mag-aaral ka ulit, umuunlad ang negosyo mo, tatalino ka, talagang magiging sitting pretty ka. Kasi gagawin ko na lang, lumalago ng negosyo ko, o ikaw nang bahala sa marketing, ikaw na sa selling, ikaw na sa productions and operations, or ikaw sa accounting, o ikaw sa mga admin works, ano pa, di ba? Babayaran ko na lang kayo, kasi kumikita na yung negosyo ko. Di ngayon, bigyan ko kayo ng sahod, at yung talagang matitira pa, kita ko na yon. Di wala na akong ginagawa. Hindi na ako slave. Kaya dapat maaral ninyo yun. Makita ninyo yung mga scenarios at ma-actionan ninyo.
Ano pa? Nako, na-discuss natin yung mga kutob, mga haka-haka, mga sabi-sabi, mga kasinungalingan, myths, no, sa pagnenegosyo. Hindi kailangan nakatapos ng college. Marami nga kahit nga natapos ng college, entrepreneurial yung kanilang course, entrepreneurship, hindi mo makapagtayo ng negosyo. Hindi kailangan talaga matalino, sobrang talino. Kasi nga, yung ba nga, alam mo nga classmate mo nga nung high school o nung college mo, cum laude, may mga ganun, no? May mga honor award, no? Hindi mo nagnenegosyo, hindi makapagnegosyo, natatakot. O hindi talaga kailangan sobrang talino. Diba? Ano pa? Hindi kailangan malaking puhunan na para ikaw ay makapagsimula negosyo, kailangan malaki ang puhunan mo kagad. Naku, mali talaga yun. Kahit may malaki ka ng puhunan ngayon, malaki ka ng pera ngayon, huwag mo munang ipasok sa negosyo yung malaking amount na yon. Ang ipasok mo lang muna, maliit, para ngayon makapa mo unti-unti yung mga iniisip sa isang negosyo. Ayos ha? Ano pa? Ang pagiging negosyante ay inborn. Ako hindi. Skill yan. O pag sinabing skill, kakayanan, naaaral, napapractice. No? Kasi marami nagsasabi, naku, yung mga magulang ko, negosyante. Hindi magiging magaling ka ng negosyante. Hindi sigurado. Ano pang mga haka-haka? Excuse me. Ay, yung haka-haka na, ako huwag mo ikwento yung business mo. Ako, dapat mas lalo mong kinukwento. Kasi sinisecret mo yung business mo. Naku, pag sinicret mo, lalong di ka matututo. Dapat makikipag-usap ka, kumuha ka ng advisor, ikwento mo yung mga ideas mo. Kasi yung ideas mo, kailangan mas malaki ang percentage ng ma-verify mo yung idea mo kung may nakakausap ka. Mas ma-confirm mo kaysa by yourself. Totoo ba yun? Kasi of course, again, biblically speaking, two heads are better than one. Diba? Iron sharpens iron. Pagka may kumukontra-kontra sa idea mo, kinukwento mo, lalong nakahasa, lalong gumaganda. Okay ha? Next! Parang magic lang ha? Again, these are the three main aspects of a business. Number one, marketing. It talks about your price, place, product, promotion, no? People, presentation, packaging. 7 P's of marketing. Kayo dapat naiisip nyo yun bilang isang magician. Ano yung price, product, place ng pagmamagic ninyo, promotion ninyo. Ibig sabihin ng promotion, hindi lang basta gumawa ng mga promo sa Facebook, sa SOCMED. Ibig sabihin yan, how you communicate to yourself or your company. Tapos yung people, people, kayo yun. And how do you present yourself? Tapos yung mga tao-tauhan mo, yung mga nabubuhat-buhat ng mga gamit mo. Diba? Process. O, paano yung proseso ng magic ninyo na doon pa lang sa mga process, baka pwede na kayong kumita. And then, packaging. No? Ano yung itsura mo pag nagmamagic ka? Before, during, and after. No? Mga social media posts ninyo. No? Kailangan maging maganda na mag-lead talaga na magkaroon ng interest sa mga tao sa show ninyo, sa event ninyo. Next, productions and operations. Achieving yung goal na effectively, ibig sabihin tama, efficiently, ibig sabihin walang mababa ang gastos, walang natatapon, walang nasasayang. At pinakamabilis mong ma-produce. Plus, nandyan yung mga pagbabantay mo ng tao. No? Pagmamanage mo ng tao. Kasi, hindi pwedeng buong buhay mo, ikaw lang ang gagawa ng magic mo. Naku, matanda ka na, 75 years old ka na, naku, baka mahirapan ka na mag-magic. Kayo ba, namumultiply ba ninyo yung sarili niyo sa ibang tao? Ano yung ibig sabihin nun? Yung supposedly na isang nagagawa mo ng isang bagay lang, pwede mo bang mapagawa sa ibang tao? Ngayon, kumikita ka. Yung ginagawa ng ibang tao, kumikita ka rin. No? Dahil sa ginagawa nila para sa'yo. Yun ang mamultiply nyo yung sarili ninyo. Productions and operations. Paano mo mamamanage yun? Kayo ba, meron kayong mga estudyante na sa pagmamagic? Ako, nagbi-visual arts ako. Kaya ako, medyo nakakatuwang sabihin, naka-proud na sabihin, ako may mga naging estudyante ako sa pag-arts. Siya, estudyante siya sa pagkakarate.
si Master Herman. No? E di, ano ibig sabihin nun? Talagang pwede niyang ma-produce yung kanyang, ma-multiply yung kanyang skill. No? Kayo, yun ang tanong. Di ba, sabi ko nga, branding ninyo, yung personal brand ninyo, pangalan ninyo. Eh ngayon, paano ipa-franchise yung pangalan ninyo? Paano nyo mamumultiply? Di ba? Construction company. Dahil kayo ng construction company na business. Kasi tayo siya rito, tayo siya sa probinsya, dali niya yung mga pangalan, may mga branches siya, pwede. Construction company na yun. O ano pang mga business? Lalo yung mga tinda-tindahan, pwede rin multiply yun. Kayo ngayon, paano nyo mamumultiply? Yun yung challenge, yung productions and operations. Kasi yung isang alam mong magic, isang beses mong pagkakakitaan, ikaw ang gumagawa. Pero kung mamultiply mo sa ibang tao, di na yung kikita ka rin doon. Kung ilang beses mo tinuro, di kikita ka rin sa kanila. Yung isang event or act mo na 30 minutes, paggawa mo sa iba, kikita ka rin sa kanila. Bigyan mo siya ng format, bigyan mo siya ng show. Nakukuha? Yes. Next, financial. Siyempre, dapat nga, yung capitalization, maaral natin yung mga initial investments na dapat yung inuumpisan, inuunan, puhunan, yung panggastos, pang-maintain, pang-sustain, pagpasahod, ako inaaral, pambili ng mga equipment, machinery, assets. Again, para ito ay mas lalong dumami ang pagkakataong bumenta at mas dumami ang pagkakataong kumita. Yun ang purpose nun. Bakit ka bibili ng inventaryo? No? Kasi gusto mong kumita. O, di paano mo bibilhin? Saan ka kukuha ng pambili? Paano mo babayaran? Paano mo mababantayan na maibenta talaga ng maayos yan? Kailangan ng budget, kailangan ng source, ng funds, at kailangan na compute financial. Ayos? O, thumbs up, thumbs up! Thumbs up! Yan ha, nireview lang natin konti. Ito, sa business plan na gagawin natin, ito yung mga una nyong iisipin. Strategies. Pag sinabing strategies, medyo kabuuan ito. Malayuan, long-term, malakihang mga direction, strategies. Kasi halimbawa, strategy sa magician. Ako, yung strategy ko, number one, mag-create talaga ako ng magic na buhay. Magical, mysterious na buhay. Para ngayon, every time natatayo ako ron, wow, pagtayo ko pa lang, parang mysterious na. Magical na ang datingan. Di, strategy yun. Parang gano'n ha. Kuminsan, yung simpleng bagay, parang yun yung strategy. Minsan naman parang napakalawak, yun yung strategy mo. Depende ngayon sa pag-words mo yan. Kasi, halimbawa, strategy ng pagbibusiness. Gusto ko malakihang puhunan, para ngayon, magtayo ako kagad ng 10 sari-sari store. Kasi gusto ko kagad i-capture eh. Kasi gusto ko kagad, pag bumili rin ako ng mga paninda ko, mura ko na mabibili. Kasi 10 kagad yung babagsakan ko eh. Di ba no? Saturate ko kagad yung market. O yun yung strategy niya yun. O, ano naman yung tactics? Tactics naman kasi yan, medyo small wins. No? Mga maliitan, everyday may tactic ka. Kunyari sa magic, gusto ko nga maging talagang, ako yung magical na, mysterious na talagang tao na yun ang strategy ko. Ano gagawin ko? Everyday, meron akong ipopost na talagang parang palaisipan sa kanila. Diba? No? Na yung magic, nire-reveal ko yung totoong magic, yung ginagawa ng iba, pero ako, meron akong ipopost, papakita na, ito, parang kakaiba na hindi niya nagawa. Iba to, na-upgrade mo, na-innovate mo. May tactic, may everyday small wins. Maliit na pagkapanalo. Kasi yan ang dapat mo mga iisipin. Next, timeline. Gagawa ka nga talaga, daily, weekly, monthly, tsaka yearly, kung ano mga balak mo. And then later on, evaluation ng goals. Meron kang sineset na goal, strategy, directions, activities, may timeline. Tapos dapat, binabalikan mo yun, nire-review mo. Ano nang nangyari, anong meron, kamusta na. Kasi parang ang mangyari, susuntok ka na naman sa buwan, ayaw mo na naman harapin yung katotohanan kung saan ka nagkamali, kung saan ka tumama, talagang, hindi ka uusan. Ayos ha?
Next, ito naman, kasi mga unang iisipin mo yun eh. Ang isang negosyante, naku, nauna nang mag-isip, may inisip na forward, advance, pero meron ka rin mga tuloy-tuloy na iniisip pa. Willing ba kayo talagang mag-a-analyze kayo araw-araw? Diba? Iisipin ninyo anong nangyari, what went right, what went wrong. No? Yung kumbaga, sabi ni JLG, what, so what, now what. Iisip mo yun. Next, anong susunod na gagawin kahit pumalpak ka? O yun, kung meron kang nakitang kapalpakan mo, ano yung susunod mong gagawin? Diba? O ano pa yung mga susunod mong aaralin? Yun ang negosyante. Hindi tumitigil sa pag-aaral. Nakukuha? Kasi may bago ngayon, may bagong concept, may bagong technology, no? May mas kumikita sa iyo, no? Nako, aaralin mo lahat nun. Yung competitive advantages, no? Yung business analysis talaga, no? Aralin mo yung mga talagang industry nila, yung mga business models nila. Kailangan maintindihan mo yun. Sa totoo lang, dahil nga defined na ang business, defined na ang mga nangyayari, ako, nandiyan na yung mga success stories. Kukopya ka eh. Kukopya ka ng mga business models. Kukopya ka ng mga naging successful. At ngayon, i-apply mo sa iyo yun. Meron kang medyo babaguhin, meron kang itutuloy, meron kang talagang i-scrap. Meron kang i-adjust. Thumbs up, thumbs up, thumbs up! Thumbs up! Yes! Yun, no? Oh. Sa business plan, meron talagang detalyadong business plan. No? Ito, present ko lang din sa inyo yan. No? Pero maganda yan, pag nagawa ninyo yan, may company na ganyan eh, magtuturo sa inyo ng paggawa ng business concept. Tapos ngayon, ano yan ha, nagbabayad yun ha, nag-i-enroll yun ha, tinuturuan kayo. Tapos, ang dulo rin nun, magpe-present kayo ngayon ng business plan ninyo. Mag-i-invite sila ng mga posibleng mga investor o bibili ng business din ninyo or pa-partner sa inyo. No? Pero yun yung course niya, yun yung school nila. Tayo, nakuha ninyo dito ng libre, ha? Pero yan, business plan, gagawa kayo niyan. Ito, medyo detalyado, complicated. It will take you talagang baka nga months din kung talagang aralin mo, isa-isa mo. Pero kayo, maliit lang naman ang puhunan, kahit simpleng business plan, okay lang. Pero mas maraming pag-aaral, better. No, kahit na ba sabihin mong 5,000 or 10,000 pesos lang puhunan mo, mas maraming pag-aaral ang gagawin mo, mas lamang ka. No? Hindi yung pwedeng magic lang. Si ChatGPT or yung mga AI, ang daling gumawa. Segundo lang eh. Nasabihin mo lang doon, no? Ita-type mo lang, create me a business plan, ganito, ganyan. Seconds lang, in Tagalog, kung gusto mo pa Tagalog, nandun lang. With 5,000 pesos puhunan, gagawin din niya yun. Kahit ako nga, sabi ko nga eh, tinetesting ko na yan eh, AI. Make me 100 initial steps, no? In doing my business. Hindi gagawa siya yan, 100 steps. Kaya rin niya yun. Doon siya katalino, no? Oo, ganun talaga. Ang problema na lang talaga natin ngayon pag-execute. Yung sinasabi nyo, Dok, ang dami ko naisip na mga negosyo, ang dami ko naisip na ideas. Okay yan, ayos yan, maganda yan. Ang tanong naman natin kasi ngayon, ano ba yung isa mo at una mo munang i-execute? Dahil doon, yun, magmamatter yun. Biglang pag-execute mo ng isang plano mo, biglang dami magbubunga, dami mga babaguhin, daming adjust, daming analyze. Pero you're learning. Okay ha? O, edi yan. Meron ka muna executive summary. Yung executive summary, mga 1 page yan, 2 pages yan. Sa detailed na business plan. Makikita nyo sa libro yan. At dyan din sa libro, makikita nyo, nandiyan sa page, hindi ko nga nasasabihin kung anong page, kung ano yung simple na business plan na pwede nyo isahan. Gagawa, may sample din tayo ng business plan dito. Pero, executive summary, susundan mo ngayon, may environmental analysis ka rin muna, yung external. Kasi papakita mo yan eh. Ito po ang negosyo ko. Summary muna. Nakuha ko ba attention ninyo? Yes! O, ituloy mo na. Yan na. Sa school, gano'n yan. No? Kumbaga sa mga research naman, sa thesis, abstract. Sa'yo muna, executive summary. 1 page, 2 pages, yung mga highlights ng negosyo mo, lagay mo.
Pagka naging interesado kami, okay, tuloy mo na. O external analysis, ipakita mo na ngayon, no, bakit ganito ang negosyo mo, ano meron sa paligid. Susunod na niyan, ayan yung mga SWOT mo, nandyan na yun eh. No, kaya meron ka external na, sa paligid ko, ang nangyayari, ang kailangan, ganito, no, in-scout ko, in-study ko, may research ako dyan, may marketing research akong ginawa dyan para maintindihan ko. Tapos yung may mga possible competitors, ako nilalagay mo na rin doon, direct and indirect competitors. Titinda ka ng bigas, o ang direct na competitor mo, yung mga nagtitinda rin ng bigas, kaparehas mo. Yung indirect, titinda ng mais. Kasi imbis na magbigas, mais ang gusto nilang kainin. O di ngayon, kalaban mo yan, indirect. Next, internal analysis. Nakita mo yung pangangailangan ng labas, pag-aralan mo ngayon anong meron ka. Anong nasa sa loob mo na ngayon, pwede mong i-offer doon sa labas. Kaya meron ka, nagawa ka ng business concept mo rin, no? Yung strengths and weaknesses mo, aralin mo. Plus, meron ka na ngayon, VIMOSA. Vision, Mission, Objectives, Strategies, and Action Plan. VIMOSA. Makapanood niyo yan sa YouTube ko, sa Usapang Negosyo with Doc Bench. Hanapin niyo yun, VIMOSA. Tapos niyan, ipe-present mo na ngayon, yung business concept mo. Kaya ngayon, medyo meron ka ng ganyan. May branding ka, may brand name ka, name ng business, name ng product, logo, and other mga visual elements. Ano susunod dyan? Thumbs up! Thumbs up! Thumbs up! Yan. Ipe-present mo na ngayon yung 3 main aspects ng business mo. Number 1, syempre, yung marketing. Target market. Sino yon? Bakit? Kaya nga, may mga study yan. May research ka na. May survey, kunyari yung estudyante. Meron silang mga questionnaires. 100 or 200 katao in-interview nila. Inaalam nila, ilan ang dumadaang tao rito? No? Babae, lalaki, ilang edad, anong mga sahod, no? At ngayon, anong mga inaanap nila? Yung kailan sila bibili, may mga ganyan-ganyan yan. May product testing ka din sana. No? Patikimin mo, tapos anong magandang kulay, anong magandang lasa. May naghahanap ng pang-diabetic, o wala, o di, may ganun ka ngayon. Pati nga shelf life, dapat inaaral mo rin yun. Meron kang chili garlic, tanungin ka ngayon ng buyer mo, ilang linggo ito tatagal? No, kapag sinabi mo, parang hindi ko po sure eh. Pero parang mga 2-3 buwan ho yan, pwede yan. Turn off na yun, hindi na bisigurado. Wag walang parang. Dapat sigurado ka. Kasi magdududa yun. Kailan mo ba ginawa ito? Parang hindi ko alam kung ilang linggo ko na ito nagawa o hindi. Kaya dapat confident ka ron. Production, no? Tsaka manufacturing date mo, production date, tsaka ngayon, expiration. Kaya ngayon, pinag-aaralan yun. No? Maglagay ka ng chili garlic mo ng nakalabas lang. O ilang araw yun sa labas. Hindi inaamag. No? Tapos, i-ref mo, ilang araw yun. I-freezer mo, ilang araw yun. Okay? Tapos ano pa, pati yung mga portioning. Kasi sa isang batch mo, inaaral mo yan. Kasi later on, yung portioning, depende sa, ngayon, may kinalaman sa marketing. Kasi ang ibig ko lang sabihin din dyan, portioning yan, magtitinda ka ba ng tingi-tingi o magtitinda ka ng bulk, no? Kasi depende ngayon sa customer mo. Dumadaan na customer mo, ang gusto lang, dut lang ng pagkain, di ganun lang ang tinda mo. Pangit naman, laki-laki nung bit-bit niya. Hindi talaga bibili, mati-turn off. Kasi hinahanap nila small portion lang eh. Ano pa, kasi kung minsan, di ba, kunyari sa cake, yung cake, nauuso na yun eh. Dati, sinabi ko, sa client ko yun eh, na chef eh. Ako, siya nag-umpisa din niya nun eh. Celebrity chef nun eh. Kasi sabi, nag-ex-deal kami. May ginawa ko sa kanya, bayaran daw niya ako. Sabi ko, sige, kahit bayaran mo ako ng cake, pumayag ako. Okay lang. Pero ang gusto kong cake, ayoko isang flavor. Gusto ko mixed. Hindi nga, 8 flavors sa isang gano'n, no? 8 slices. Ano mangyari? Matitikman ko ngayon lahat. Di ba? No? Gano'n, style din yun, di ba? Kasi kung isang flavor lang yan, ilang linggo na, hindi ko mauubos yan eh. Pero kung iba-ibang flavor, baka nga, isang upuan, 3 flavors ka agad, makakain ninyo. Mabilis. Kaya maganda, no? Yung mga pizza ngayon, ginagawa na rin ngayon yan. Packaging. Kasi yung packaging may kinalaman din naman sa marketing na rin nga ngayon.
Kaya ngayon, nauuso na yung eco bag, no? Hindi na yung maingay na supot. Yung kaya, yung box mo may label na, tapos may hawakan pa, pwede ngayon na po-promote na rin. Next, magma-market survey ka, tapos pricing, presyo-presyo. Sino man tatargetin mo? At ang presyo mo ay mumurahin, average, or premium ka, mataasan ang presyo mo. Kasi dun sa matrix ng pricing, may 9 boxes yun eh. No? Ngayon, nasaan ka ngayon? Quality at price, cost, no? Tinitignan mo. Nasaan ka? Doon ka ba sa pinakamura na at madali pang masira? O doon ka sa pinakamura pero quality? Ay, ganun yan, ha? O may mga ganon. Ano may isip mong mura pero di kalidad? Eh, baka ano yan? Mga ukay-ukay. Di ba, no? Yan, mura yan, di kalidad. Quality, no? Isang beses lang ito nasuot. Kaya lang, namatay na siya. At least ano Isa pa. pala, quality pa rin. Quality pa rin yun. Isang sumulat pa rin. Meron naman, yung mumurahin nga, madali masira, isang gamitan lang, di ba, no? Meron naman, average economical. Or meron naman, mataas ang presyo, pero yung quality palpag. O ano ibig sabihin nun? Ako, budol kayo. Budol. Pero meron naman, mataas ang quality, mataas presyo, premium. Di okay rin yun, ha? Pipili kayo ng ganon. Next, yung mga standard market list. Talagang, ano lang, compare nyo lang din naman sa iba yan. No? Product costing, inaaral nga rin kasi depende ngayon sa magiging target market ninyo. Thumbs up, thumbs up! Thumbs up! Place of distribution. Tingnan nyo, doon sa inaaral nyo kanina, sa external, kasi ang assumption, may location na eh. No? Kaya ngayon, inaaral nyo yung kung saan nyo i-distribute, kung doon ba o kung saan man o hindi. Pansinin ninyo ha. Lalo na to, kinokorek ko mga estudyante. Kasi pag gumagawa sila ng business plan, no? Ang una nilang ginagawa, naghahanap sila, gumagawa sila ng produkto. Tapos, sabay tatanungin sila ngayon ng professor nila, saan nyo itatayo? Saan ibebenta? O ano yun? Tama? Mali? Sa totoo lang, mali. No? Dapat, kung saan mo ipapesto yung lugar mo, doon mo alamin kung ano yung gusto nilang bilhin. Mahihirapan ka. Liban na lang kung ang paninda mo talagang sa tingin mo yung lugar nyo, kahit saan mo ipesto, talagang bibilhin. Okay yun. Swerte kung makakita ka ng ganong product. Pero kasi, titinda ka ng cellphone, dadalhin mo sa probinsya. Naku, hirap na hirap bumili ng cellphone doon sa probinsya. Pero meron palang probinsya na, medyo syudad na, doon mo nilagay, di doon ka ngayon kikita. Kasi kung minsan, ang sinisisi kasi natin, yung lugar. Sasabihin nyo sa akin, ang ganda ng product namin kaya lang yung lugar, pangit. Wala mang kinalaman yung lugar doon, ikaw pumunta ron There is no such thing as wrong location. Mali yung product. Mali yung product. Nananahimik yung lugar doon Sinisi mo pa yung lugar, di ba? Kaya dapat aralin mo yun. No? Kaya maganda yung business plan din, nagsisimula sa, kaya yun yung kung tutusin, bago ang business plan, ang process ng isang estudyante, dapat feasibility study. Bago business plan. Even professors, magagalit sa akin mga professors, nagagalit niya kasi hindi nga nila maintindihan pagkakaiba ng feasibility versus business plan. Sige, ano yun? Hindi, yun nga yung feasibility. Paano ba talaga siya ginagawa? Kasi feasibility, inaalam mo lang talaga yung word na feasible, kung okay ba to, kung pwede. Pero ang business plan kasi, complicated na yun kung tutusin. Dapat, bago mag-business plan, nag-feasibility study ka muna. Feasible bang gawin tong product na to? Feasible bang maibenta ito? No? Feasible ba na magtayo tayo ng negosyo dyan? No? Feasible ba yung lugar? No? Ang ganda ng produkto mo, ang daming bibili. Gusto, nag-market study ka. Katulad ng yung estudyante ko. Ang ganda, sarap. No? Pero yung tinayo nila, lugar nila, naku, may malapit na eskwelahan. O biglang sabi, legally, bawal magtayo ng ganung negosyo kasi yung negosyo nila, sarap shake na may alcohol O di ba ang benta? Ganda sana, sarap no? Totoo yun. O, ako, saan ka makakakita nun?
Yung arte pa nung shake niya, dami pang mga kung ano-ano. Sa alcohol lang. Kung sarap nung ininom namin, tinikman namin, ang sarap eh, gustong-gusto namin eh. Pero sa amin tatayo. Naku, may alam namin yung lugar. Naku, may malapit na eskwelahan. Hindi ba pwede? Hindi ka feasible. O ngayon, ginawa mo na lahat ng mga kung ano-ano pag-aaral. Layout ka na ng lahat ng mga kung ano-ano mo, bigla hindi pala feasible doon. So may mga initial questions ka na dapat masagot mo kung feasible ba o hindi. Feasible ba yung mga materials? Feasible ba na makaproduce ng ganito? At i-enhance mo na lang pagdating sa business plan. Okay? O ano pa? Marketing, nandiyan na yun. Promotions, advertising, ako, social network, sales promotion, tsaka public relations. Alam nyo na yan. Malalaki na kayo. Promotions, kasi basically mga communications yan, no? Ibig sabihin, paano mo pinapakilala yung sarili mo, yung produkto mo, paano mo na ipe-present na kailangan nila yung produkto mo. Advertising, syempre, bukod dun sa communications, gagawa ka ng mga pang-attract naman, no? Na talagang mapansin ka. So, social network kasi may mga relationships dapat na binubuo nga, di ba? Yan ang lesson natin, eh. Relationships. Next, may mga promotions ka na talagang pang-attract talaga. No? Pwedeng meron kang promotions. Ito, magandang ituro ko sa inyo. Naalala niyo yung product life cycle, introductory, diba? Growth, tapos peak, tapos decline. O, tinuturo ko rin sa estudyante ko. Ang promotion, sales promotion, posible kasi gagawa ka ng promotions mo iba-iba based sa level na nung product mo. Introductory, o hindi sales promotion mo dyan, ibang klase. Yung growth na, o isip ko ulit, ibang sales promotion ulit yun. Kasi lumalago ka na eh. Yung peak, naku talagang isip ko ulit, sagad ka na eh. Yung magde-decline na, naku, baka ibang sales promotion na rin talagang gagawin mo. Para ma-prolong mo. At hindi talaga, eventually, hindi talaga totally mamatay. No? Tsaka public relations. Yes. Habang sa isang business, paano mo siya ma-predict yung Product life cycle, the stages. Kasi before, naganda kami ng mga friends ko, bar. Tapos naganda kami ng mga, parang mga kondolohan before. Sabi sa amin, ang bar daw kasi, ang life natin niya is 3 years lang. Oo. Hindi ko alam kung totoo yun, pero sabi niya daw 3 years pa talaga. Oo. So, paano mo siya mababaya? Pati yung loan mo, paano mo mabibalik? Ma-break yung 3 years, Oo, gano'n. 3 years. O kaya nga sabi ko, gagawa kayo pa mga promotions. Posibleng, Hindi, ito lang ko issue yun. How do you predict ba? yung 3 years. Yung mga type of business. Product life cycle. Oo. Oh. Meron kasi mga, siyempre mga research, mga study, mga nature ng industry nila. Kadalasan ganun, nakikita nila. Usually, lalo na yung mga experienced. Kunyari, yun nga, yung nagtayo ng bar. Kung may negosyo siya, na-experience na niya yun, kaya nasasabi niya yun. Kasi sa totoo lang, kunyari, punta ka sa isang bar, sa LU, sa La Union. Di ba, pumunta ka ron. Pagpunta mo ron, na-experience mo na yung bar na to. Pag babalik ka sa LU next year, ayaw mo na ron eh. Iba naman. Kaya mangyari iba naman. Kaya mangyari nga, makakalimutan na yun, hindi na yun. Hindi katulad yan, ito, gusto ko to. Alam ko to eh, favorite ko to eh. Kaya lang, pag magsasawa ka na eh, nakatatlong beses ka na, 3 taon, hahanap ka na ng iba eh. Diba? Kasi, pag-aralan mo rin, observe mo rin yung sarili mo rin. Ikaw ba, gusto mong kumakain at pare-parehas at kinakainan mo? Diba? Hindi, gusto mo iba naman. Pwedeng same location, same bar, no? Pero yung presentation nag-iba. No? Nagkaroon ka ng ibang mga facilities, amenities, edi napoprolong mo yun. Pero paano ba nape-predict? I think yung growth mo rin, no? May kinalaman yan eh. Pag mabilis kang lumago, posible mabilis ka rin mawala. Diba, no? Ano pa? Yung technology. Pag fast-paced yung technology, talagang may kinalaman ka ron. Ay, naku, talagang wala rin. Di ba, katulad nung dati, nauso mga videoke. Naku, kahit saan ka pupunta, videoke. Parang mga 3 years lang din eh. No? Restaurants, may mga sinasabi. Kaya sabi nung chef, kakilala ko, kakausapin mo talaga, Dok, sa totoo lang, restaurants, 1 year, posible mo mabawi yan lahat. Kikita ka talaga in 1 year. Pero, baka after a year, 2 years, medyo hina-hina na yan. 3 years, wala na, baka papatay na ulit. Kasi,
ang bilis din naman mangopya ng iba. Yun. Yun din eh, yun, titignan mo rin, continuous study rin yung mga competitors mo yung sa labas. Kasi ngayon, yung experience mo ngayon, masarap yung food mo ngayon. Hindi buong buhay, sasabihin ng mga tao, masarap yung food mo. May nagtayo ng ibang restaurant, katabi mo, sila ngayon, hindi naman forever married kayo, kontrata sa iyo yung mga kakain doon. Hindi. Titikman naman nila ngayon yung iba. Iba ngayon. Jadi, masarap din to ah. O, may kahati ka na. Eh ngayon, may iba na namang restaurant din. O, siguro, pansin na, observation din. Isa rin talaga yun. Mag-observe ka ng mga ibang mga kainan. Pero, alam mo, yung mga fast food, parang hindi sila nagsasara, no? Pero may mga nagsasara rin kasi management naman pumapalpak. Or, hindi, ito na lang. O sa, sa ibang bansa, sa Saipan, o sa Guam, nagsara yung ibang mga sikat na fast food din. O bakit? Eh kasi may kinalaman din man sa economy din doon. No? Plus, parang hindi kasi, mahirap kasi ibenta yung local fast food, yung Filipino fast food doon sa abroad. Doon sa Kaya ngayon, talaga magsasara rin. Nagtikim-tikim yung mga tao, nagustuhan nila, pero eventually, magsasara. Na lang, yung product life cycle is just talaga theory yan. We learn from it. Nokia, diba, no? Talaga nagsara rin. Hindi nakasabay yung Nokia eh. Kasi nga, pinanghawakan nila yung gantong klaseng cellphone, yung talagang Kahit ipato mo. Hindi, tsaka yung may number, lang eh, di ba? Yung keypad mo no? Yung numeric keypad na gano'n lang. Gano'n no? Pinanindigan nila eh. Hindi. Ayaw pala din ng tao. Okay? Public relations, siyempre, even sa community, sa government, dapat talaga matuto kayo. Business plan, operations, productions and operations na. Kaya titignan niya. Yung layout ng design, nung lugar, store ninyo, o kung online kayo, kung paano nyo i-present din online. Ano yung picture na i-present ninyo ron? Ano yung message us? Ganun ba? Nakaka-visit ba yun? O, pa-contact us? Yun ang ngayon design nun. Kasi kung online kayo eh. Diba, no? Maganda, may online kayo, tapos biglang i-click mo to, mapupunta sa website, yung social media account mo, punta sa website, ang bilis mag-order doon, bilis mag-book. Magicians, meron kang click doon ang date ng booking mo, alam ka agad kung kailan pwede. Di ba? No? Ang ganda yun. Tapos pagka not available on this date, but wait, there's more. Don't worry, no? Pwede kitang i-link ngayon sa isa pa na alba ganon. Ang ganda nung yun ang mga design nyo ngayon. Kasi kung technology, kung online. Ano pa? Pati kayo sa shows ninyo, paano nyo ilalagay yung sarili nyo sa stage, kung paano. Kasi kung minsan lalo nagsisimula lang siyang magician, no? Para ngayon, para bang siya pa nahihiya siya, mahihiyain siya. Hindi, kayo ba, demanding ba kayo na kailangan may dressing room o kailangan may lugar ka, may di ba? Na hindi naman offending na. Kasi to show yung prestige, to show yung meron talaga kayong brand, no? Pangalan. Yung kasama yun sa layout ninyo yan. Nakukuha? Ano pa? Yan, mga equipment, materials, no? Kasi ano mga kailangan ninyo? Production process. No? Pati ngayon sa pag-show ninyo. Minsan, nakikita ko si Cass, nakita ko minsan nag-show. Hindi alam ng musician kung anong tugtog, anong pipindutin. Parang si Cass, no? Senyas na senyas, gano'n. Naku, mag-aaway kayo ron, no? Talagang papangit yung show, no? Kasi, pindutin mo na yung next. O, gano'n. Di ba parang ang pangit na? Dapat sana yung musician mo yung sa, alam na yung queuing, mga gano'n, no? Yan, process ninyo yun eh. Trained na, no? Gano'n na. Maintindihan na ninyo yun, ha? O, ano pa, operating hours din. O kayo ba? Meron ba kayong maganda, magic? Anong oras kayo nagbubukas? Anong oras ang show ninyo? O pwede kayong mag-show ng morning, ng breakfast, lunch, or dinner? Diba, no? Pagkaralan din, ha? Kasi sa mga operations na ganyan, doon kayo posible maka-build ng mga other strategies, tactics, or ideas. No? Kung halimbawa, ako ang The Morning Magician. Ano ibig sabihin nun? Yun ang title mo, di ba? Sa mga morning shows, nandun ka. Di okay.
ginugulat mo sila, no? Magic pala. Morning magician. Oh, di ba, no? O kaya, yun na, no? Iisip ka. Hindi kasi katulad ng isang estudyante ko nga, di ba? Yung chef, the rebel chef. Di ba? Pero siyang ganun. Kasi, alam niyo, gagawa kayo ng karakter eh. Di ba? Totoo yun eh. May karakter naman talaga kayo eh. Kaya si Cass, yung nakikita ko, nakasombrerong ganun lang lagi. Kasi gusto niya, clown siya eh. Eh ngayon, pati ganito, parang itsura na rin. Clown pa rin siya. Pula na lang yung pula sa ilong. Hindi, ganun. Ngayon, yun ang mangyari, yun ang ano mo eh. Identity na niya. Identity mo na yun eh. Plus, kasi kayo, personality niyo yun eh. Actually, part ng operating hours ninyo, yung makita kayo kung ano yung itsura ninyo kada araw, kada oras. O, di ba? Kasi, halimbawa kung nagpe-presyo ako ng mata sa kliyente ko, eh mahiya naman ako magpakita sa kanilang naka-shorts tsaka sando lang ako. Next, maintindihan yung markup tsaka margin. Product costing. Ito yung pagkakabili mo, gastos mo sa pag-produce mo ng show, magkano yung ima-markup, ipapatok mo. Excuse me. Markup, magkano yung idadagdag mo. At ngayon, ang tawag din dyan, margin. Markup pag based on cost. Kaya ang cost mo eh, 1,000 pesos. Magkano markup mo? Dagdagan mo ng 500 pesos. Yun yung markup. Pero pag pinercentage mo na 500 divided by 1,500, selling price, no? 1,500 eh. Yun na yung margin. Based lang sa, yung ratio lang, ha? Kailangan ma-aral mo yan. Sabi ko nga sa inyo eh, ang isang magic trick, excuse me, ilang shows ba yan magagamit para masabi nyo sa akin fully depreciated na. Ibig sabihin, wala na, hindi na patok yung magic trick mo na yun. Ulit-ulit kang pinapakita mo sa akin yung magic. No? Ulit-ulit ka. Sasawa ako. Pag manonood ako sa'yo, hindi na kita papanoorin. Di ba? Pag-aralan nyo rin yan, ha? O, next. Dahil sa markup, I mean appropriate ba na Percentage, magkano ma-markup mo. Eh sabi ko, depende sa target, So, wala siyang yung parang pricing mo, di ba? standard, wala Yung siyang marketing mo. na sa 10%. Kayo ba? Kayo ba, magicians? Gusto nyo ba may standard rating kayo? Wala, iba-iba kami. Bakit kayo iba-iba? Kasi, O yun, sagutin yung tanong ni kasi iba-iba yung client at iba yung capacity. Ikaw, meron ka pa-party sa hotel, meron pa-party sa garahe lang, meron pa-party sa sidewalk. Saka iba ba yung skills? Tsaka ano rin, yung mismong, parang artista rin kasi yan. Eh, hindi mo pwedeng ipareho ni Presyo ni Fiona Pascual kay Casper. kay Casper. Diba? Yung ano, di ba? Mas mataas si Casper. Si Casper, oo. MV. Parang ganun siya. Fiona tapos employee. Hindi mo po pwedeng itapat mo yung presyo ni Fiona. Depende kasi, lalo na pagka, ano mo, ang paninda mo ay service. Service kasi may halong depende sa tao eh. Pero kung halimbawa, ang paninda mo eh goods, tubig, bottled water, eh baka Quantifiable yun. oo, pare-parehas. Eh, ngayon, magpresyo ka ng mataas, bakit ka mas mataas? Pwede mo presyo ng mas mataas. Bakit? Eh kasi itong bottled water ko, lalagay ko sa baso na may yelo, na may lemon. Pag ininom mo, eh, kaya mas mataas talaga. Mababa na yung pH, no? Plain water na siya. Adi, ano na, Pre, yung bote mo, siya lang may hawakan, lahat walang hawakan. Oh, hindi. May tingin. may added value, pero kung pare-parehas lang na itsura, ganun, eh talagang itong mangyayari, ang labanan eh, price. Price ang labanan. Branding. Di ba? Plus, sabi nga, yung isang tubig, bottled water, dali mo sa iba't ibang lugar yan. Dali mo sa airport, Tubig pa rin. same bottled water. Dali mo sa airport, dali mo sa loob ng boarding dun sa gate. Iba pa yun. Iba yung presyo. Eh, lalo pag Sumakay sa aeroplano. sumakay sa aeroplano. Lalo na. 100 pesos na yung bote.
Di ba? Depende nga eh, sa sitwasyon, sa Sa situation. labas, 35 pesos yun. Pero aralin mo ngayon, di ba? Titignan niyo pa rin. Huwag lang, mambubudol ka ba o hindi? Next, direct cost, indirect cost. Ano ibig sabihin nun? Sa costing ninyo, so productions and operations, yung mga gastos na kaakibat ng produkto, direct cost. No? Yung mga other expense, kunyari, kadalasan ito mga fixed expense na walang kinalaman sa produkto ninyo, yun yung indirect cost. Pwedeng, indirect cost, pwedeng, sinimplihan ko na lang, fixed tsaka variable. Kasi fixed and variable yan, fixed. Pero kasi kuminsan yung indirect cost, parang kasama pa rin siya doon sa cost ng product. No? Ano ba indirect cost? Kunyari, bottled water, yung tubig, yung botelya, yung label, direct cost. Ano yung indirect cost doon? Posible kasi, depende sa pag-a-analyze ng mga managers, pwedeng ang ilagay kong indirect cost diyan, kunyari yung supot nung casing ng tubig, gano'n, no? Pero iba kasing company nun, nilalagay na lang nila yun sa overhead or other expense na lang nila. Pero, yun ha. Pero yung variable naman, ito variable, nakadepende talaga ito dun sa produkto mo. Kasi nagkakaroon ka ng gastos pag nagbebenta ka, nakakabenta ka. Kunyari, bottled water na. Pag naibenta ko yung bottled water, ang cost ko, kunyari 10 piso. Pagka hindi ko siya nabenta, hindi pa siya cost eh. Kasi, asset pa rin yun, inventory pa rin yun. Wala pa akong cost. Kaya, pag wala kang sales, wala kang cost. Yun yung variable cost. Kasi, hindi pa siya cost dahil nga inventory pa rin siya. Nasa iyo pa yun eh. Nagkakaroon ka lang ng cost pagka nakabenta ka. Ang fixed cost, kaya may benta o walang benta, gastos yun. Kunyari, rental. Nakabenta ako ng tubig o hindi, talaga automatic nagbabayad ako buwan-buwan ng rental. Kaya fixed cost na yun. Oo. Yung variable, Nakadepende sa pagbebenta, kung may maibebenta kang produkto. Kasi, katulad ng tubig, inventaryo nga yun eh. Di ba? Bottled water. Binili ko yun 10 piso. Pag wala akong benta, zero sales ko, wala akong cost. Bakit? Nasa akin pa yung tubig eh. Hindi pa nawala. Inventory pa yun eh. 10 pesos yun yung halaga. Pag ibinenta ko ng 15 pesos, binenta ko ng 15, may sales na ako 15, magkano na yung cost ko? 10 pesos. Wala na yung produkto sa akin eh. Pero kumita ako ng 5 pesos. Ang cash ko 15 pesos na. Nakukuha. So yung fix kasama yung doon, yung tauhan. Pasahod, no? Pasahod. Now, pwedeng yung pasahod mo, pwedeng direct labor, no? Kasi talagang kaakibat nung paggawa mo ng produkto mo, ng magic mo. Pwedeng indirect. Ano ibig sabihin nun? Pwede kasing, kunyari na lang, yung may secretary ka, taga-book. Gawin mo na lang na indirect siya na tuwing magbubook lang, doon lang siya tatawag, edi indirect na lang siya. Pero meron kang fixed doon. Let's say, sino yun? Yung maintenance mo, taga-linis mo talaga, kahit may show or wala, linis siya ng linis ng gamit mo, fixed cost na. Or pwede ang labor, iba-ibang definition. Depende sa pag-a-analyze mo ng productions and operations mo. Okay? Thumbs up, thumbs up! Thumbs up! Parang na. Sa productions and operations, siguro may administrative ka rin dyan, no? Yung human resource mo nga. Plus, inaaral yun, organizational structure. Sinong may-ari, sinong manager, gano'n, lalagay-lagay ka ngayon, no? Tapos mga job description, tapos hiring policy o compensation plan, paano mo pasasahurin, kukumpute mo talaga yun. Pati yung mga policy, uniform, training, kung paano mo sila iti-train. At syempre, kung paano mo siya re-rewardan, no? Mo-motivate. Kasama yan. Ano pa? Ito yung main aspect, pangatlong main aspect. Kaya nakikita nyo, isang main aspect, pero nagkakaroon ng mga sub-sub. Ano yan, mga titles, topics. Ayun, inaaral din yung mga ganun. Kasi sa kurso, sa kolehiyo, isa-isang subject yun. Di ba? Di ganun din. Ito sa MBA, isa-isang 2 years subject. mo, meron. 3 years. Yan. Sa financial, isang subject ulit. Pero
gawa kayo, ano ba yung mga capital na expenses ninyo? Yung mga inaral natin sa financial management. Bibili yung mga gamit. Diba? At tapos pag-aaralan mo rin ngayon, product costing and pricing. Kasi syempre magpo-project ka, ilan ang benta mo, ilan ang magiging gastos mo, kikita ba tayo? Kasi desired profit mo. Pasok ba yung desired profit mo? Ngayon yung desired profit mo, enough ba yan na talagang masustain ka yung buhay mo? Eh masyadong mababa. Ako parang, lugi lang ako Pwede ngayon, taasan mo ngayon. Kukumpit-kumpit mo. Matataasan mo yan, paano? Taasan mo yung presyo mo or babaan mo yung gastos mo. Eh kaya, totoo pa rin ba yun? Kaya yun, inaaral. Lahat ng senaryo rin, posible. Pagka ganitong benta ko, senaryo 1. Pag medyo bumaba, senaryo 2. Pag medyo tumaas, senaryo 3. O project mo yun. Sa totoong buhay, ganun yun. Pag magninegosyo ka. Projection. Oo, hindi pwedeng wala. Kasi, ilang magic tricks ang kailangan mo mabenta sa isang buwan para buhay ang pamilya mo. Pwede ngayon, sir, mga 50, nakakailan ka na sa isang buwan. Ngayon, 20 pa lang. Talagang wala, hirap ka. Ang target ko 50. Anong gagawin mo ngayon para maging 50? Iisip ka ngayon. Kasi hintay ka lang ng hintay na maging 50. Hindi pa pwede. Wala kang ang gagawin. Di ba? Insanity nga yun. Kaya dapat meron kang babaguhin sa strategy mo. Ito po may nabasa, hindi ko lang picture ko sa ko yata yun. Na pagka daw less experience ka daw sa bakasyon mong business, dapat mas malaki ang profit margin mo. Less experience ka. Yeah, oo. Minsan, nalilito ako, pag less experience ka daw, parang mas malaki dapat yung alam mo. Kumpara doon sa, alam mo na yung business. Depende pa rin naman. Tulad na yung sinasabi natin, magiging target mo. At depende rin sa kapasidad mo. No? Pag sinabi mong profit margin, kasi yun yung margin, yun yung patong. Di ba, no? Pag less experience ka, magpapato ka ng matas, parang sabihin naman sa inyo ng consumer mo, nagpato ka ng matas, hindi mo naman alam ito, hindi mo naman ma-explain sa akin. Kasi less experience Bago ka. pa lang dito, tapos Bago ka, tumaas oo. ang presyo. Kung ako nalilito yung bagay. Hindi, parang sa side yata yan ng sinasabi niya, medyo conservative ka. Kasi pag less experience ka, mas marami kang posibleng maging mistakes, error, dapat meron kang Malaking pang-buffer, di ba? No? Kasi malulugi ka kaya lang, less experience ka, tinaasa mo yung presyo mo, hindi mo naman maibenta. Kasi nakukompare ka sa iba. Di ba? Baka siguro sa kay trans, di ba, sa jowa. Pag less experience, mas mahal, no? Less experience as mahal. Doc, anong kurso ang itinuturo ngayon sa pagnenegosyo? Meron na ba? Negosyo meron, marami na noon pa, di ba? Business administration. Hindi kasi business Entrepreneurship. Pag business admin ang kinuha mo, pagkatapos mo, pagka-graduate mo, empleyado ka pa rin. Ganun kasi, yun ang curriculum nila Hindi naman tinuro kasi sa kanila na dapat pagka-graduate mo sa negosyo. Entrepreneurship. Yun. Di ba? Meron na ba? Dapat walang Oo, ganun. yun. Bihira. Pero, kasi ang maganda nga niyan, yung mga professors, entrepreneurship ang kurso mo. Dapat naman, pagkatapos mo ng 4-year course mo meron kang business talagang itatayo. Di ba? Kasi, buong 4 years mong inaral yun Di ba? Sana yung product, magawa na tayo ng totoong product. Nag-marketing na tayo ng totoong marketing. O, ganun. Para pagka-graduate natin, sigurado tatayo na natin ito. Business na. Tapos biruin nyo, defend pa natin to. May defense pa tayo dun sa professor natin. Naniwala tayo sa professor natin na, oy, totoo ito, oy, ito yung mga dapat nyong baguhin, ito yung mga dapat nyong planuhin. Tapos nung tinayo natin, palpak pala. Di ba? Balikan yung professors ninyo. Bihira naman. Pero, ako, yan talaga, yan ang pangarap ko Sa totoo lang, magtayo ako ng eskwelahan, ng tuition fee, kunyari, 1 million pesos. 1 year lang, kunyari, mag-aaral. Bakit? Kasi yung 500,000 pesos, gusto ko startup na puhunan na. Kasi gusto ko pagka-graduate mo sa akin, may business ka kagad. Siguro, yung tinatuloy niya, applicable yun sa TESDA. Hindi, depende pa rin sa TESDA. Kasi, lalo naman sa TESDA, skills lang naman. Kasi ito. dito sa Pilipinas, ang orientasyon natin dito, mag-aaral ka mabuti para magkaroon ka ng trabaho Ganun nga. Yun ang para tama. magkaroon ka ng negosyo. Yun ang ano rin Anak ha, mag-aaral ka, kailangan makatapos ka.
para makahanap ka ng trabaho. Di ba, no? Ganun yun eh. Kaya tayo mga magulang na alam kung paano yung sitwasyon, kaya tinuturo natin kung paano. Kaya yung ginagawa mo ngayon. Kasi pinapasok mo sa amin yung kaalaman para matuto ka mag-negosyo. Di ba para sa mga businessman, pag laki ng anak nila, sila na yung mag-handle ng business. Manage. Pag OFW naman, pag laki ng anak, OFW din. Pero ganun, di ba? Wala pagkakaiba dun sa... Kaya nga sa financial, nako yung pricing, no? Dapat talaga maaral mo rin yan. Pagka, nako, ang hirap magbago ng pricing. Pagka mali ang pricing mo ngayon, ako, paano mo mape-present ang sarili mo? Paano mo mape-pression? No? Kasi mag-adjust ka, magtaas, magbaba. Ako, yung mga customer mo, ano nangyari? Ano meron? Magdududa ngayon. Bakit gano'n? Kailangan ako, ma-explain mo maayos yan. O, profit and loss, dapat sana nagpo-project ka mga 3 years man lang. O, kasi ito sa, yung detailed na business plan to, pinakwento ko. O, kaya ngayon, pati balance sheet, yung balance sheet naman, listahan niya ng mga assets, mga liabilities, di ba? Tsaka yung capital, owner's equity. Statement of cash flow, o dapat gagawa rin kayo niya na yung cash in, cash out. Lalo na kung ang business mo ay sisimplehan mo lang, walang mga pautang, walang mga liabilities. Ibig sabihin, plain simple na cash in, cash out. Para at the end of the day, alam mo yun, matitira sa'yo. Ay, kita ko ito. Kasi minsan tawag dyan, Chinese accounting. No? Simple lang, no? Wala nang pakutang-utang. Ano pa? Dapat may analysis ka, gagawa ka ng break-even point. Break-even point yung ilang botelya ang ibebenta mo na na-cover mo lahat ng gastos mo, pero wala kang lugi, wala kang kita. Yun yung break-even point mo. Break-even point pa lang yun. Nakabenta ka ng additional. That's the time kumikita ka na. Okay? Kaya ngayon, break-even point mo, yung magic trick na ginawa mo, ilang magic tricks ang kailangan mo mabenta para mabayaran ngayon yung research and development mo. Siguro mga 10. Pagka naka-10 na ako, bawi na ako doon sa ginastos ko sa pag-aaral ng magic trick na to. Yung pang-11, yun kita na ako. ROI, return on investments. Ibig sabihin, kinakompute mo rin yung kita mo, ilang beses kang kikita ng ganon, na ngayon mababalik yung puhunan mo. Maraming mga ratio analysis na tayo maganda maaral nyo. Pero nasa search yan sa internet. Ayan, mga other financial ratios. Thumbs up! Thumbs up! Ito yung mga initial investments, yung capital sa financial management. Yung bibili ka, capitalized expenditures, bibili ka ng mga gamit, bibili ka pa ng lupa, bibili ka ng vehicle. 2 to 3 months operational na monthly expenses mo, i-ready mo muna yon, no? Oo, kasi pasahod sa tao. Paano kung nag-aral ka tapos wala palang benta? Nag-hire ka ng tao, nako, kailangan naka-ready ka pa rin nun. No, kasi baka naman talaga mabagal yung usad mo. Talagang nako, kailangan yung bulsa mo maraming laman, no? Next, yung accounts elasticity, yun nga, i-consider mo yan. Kasi kung magpapautang ka ba or mangungutang ka, kasi kasama yan sa initial investment mo. Gusto mo magkaroon ng maraming customers ka agad, pautang ka. Kaya lang, mauubos talaga yung pera mo. Paplanuhin mo yun, di ba? Pero talagang, ang maganda niyan, di ba, sabi ko, magtayo ka ng bar, parang nilalangaw yung bar mo Ngayon, maraming mga tao hindi pupunta dyan sa bar mo kasi parang nilalangaw para walang tao. Magpautang ka dyan. Pupuno ng tao yan, tapos ngayon yung mga taong titingin, uy, daming tao rito Hindi ngayon, pupunta na yun. Strategy mo pala yun. Di ba? Kaya lang, marketing mo na yun. Baka hindi na magbayad yun. Dok, kasama na dyan yung mga benefits. SSS, Pag-ibig, PhilHealth. Dapat compute mo rin yun. Oo. Sama mo yun. Kasi Diyan kung po magpapasahod pasok ka sa financial management. sa financial, sa projection, kasama yun. Kasi yun sa business plan, kino-compute din yun Pag nagpasahod tayo, magkano SSS niya, magkano yung mga other benefits niya, yung mga gusto nyong mga bonus-bonus, project mo yun. Tsaka depende ngayon sa kung paano yung selling mo rin, kung may allowance ka pa ba, may incentives ka pa, may commissions ka pa, yun, susulat mo ngayon yun sa pagpaplano mo ngayon. Kaya business plan talaga. Kaya sabi ko, months yan O kaya talaga ang mangyari niyan, yung iba, yung mga ibang
mga negosyante, papagawa ng business plan sa mga professional. Next, ayan o, mga initial administrative expenses, pre-operating. Human resource, yung sinasabi mo rin. Kukompute mo rin yun. Meron pa, Doc, di ba? Additional pa doon sa, sa DTI, yung logo mo. Kasama din sa mga expenses. Ay, magre-register ka ng Register. DTI. Oh, tapos yung Parang logo. SEC ka eh. Sa Hindi, iba na. Pag SEC kasi corporation, pag DTI, so. DTI din. Pero sinasabi mo mga logo mo sa IPO yun eh. IPO yun. Oh, intellectual property yan. Doon Sa mo re-register. SEC Kasama sa sa DTI, application. name lang yun eh. Oo. Bayaran mo rin yun. Name lang. Iba pa yung IPO. Iba pa yung IPO. Kasi Mga kung branding, nagkapareho branding ng mo. kapangalan, Branding mo. Eh sa SEC malalaman. Kung corporation ka, sasabihin sa'yo ng SEC. Sa DTI, ganun. I-allow to, allow. DTI, ganun din. Ganun din. I-allow to, Allow. hindi. O, ayun. Diba, kanyari, may mga Incorporated may yun. mga words din na bawal. Oo. Sasabihin Pag sa'yo. kami kapangalan, no? Tapos magbibigay sa idea pagka pwede mong gusto mo, yun ang suggestion nila na Oo, pwede. pangalan ng Dagdagan mo ng one word, dagdagan mo 2 words. Sabihin nila. O next, ano pa, magre-ready ka, iisipin mo, initial investment yan, ha? Yung mga marketing, selling, promotional expenses. Kasi kukompute mo talaga, magkano kayang i-ready kong pera pag tinayo ko itong negosyo. Plus, mag-ready ka ng contingency at pang-emergency. O, ano pa? Ay baka meron ka pang kukonsider ng mga abo-abo naman, mga goodwill. Ibig sabihin, para masabi kong kapartner ko si Herman sa negosyo ko, babayaran ko siya ng 1 million. Ako, iisipin mo naman. Pero maganda naman pag sinabi kong sa negosyo ko, kasama ko si Herman. Sigurado, marami kaming benta nga agad. Ako, iisipin mo rin. Wala yung dating mo. Oo, ibang dating eh. Kaya Walang tulugan. tuluhan! Herman eh. Herman M daw eh. Herman M. Sa financial dapat maintindihan niyo yun, yung mga basic financial statements. Statement financial position, income statement, statement of cash flow. Eto, dito, maintindihan niyo rin, no? Anong klase ng mga business ownership? Tatayo kayo ng negosyo di ba? Sole prop, mag-isa ka lang. Partnership at kayo. Pero, ang kaibahan niyan, corporation, pwedeng kayo rin eh. Grupo rin, no? Pero, ang kaibahan niyan, corporation, partnership sa SEC naman nire-register yan. Okay. Pero, ang partnership kasi, kunyari, hindi siya, ang tawag na sa hatian ng ownership, capital pa rin. Sa corporation, shares of stocks, ang tawag doon, no? Oh. Partnership, ano siya? Hindi, ang partnership, capital ang tawag. Kasi ang mangyayari niyan, ang assumption ng gobyerno sa partnership, walang nakikreate na bagong artificial being. Walang additional tao na kine-create na artificial. Kasi sino ang liable? Kayo pa rin Kayong mga dalawa pa partners. Oo. Wala nang ibang pwede Hindi ka pa- Hindi, walang special taong Yan kine-create wala na lawful artificial being. Tayong dalawa lang task. Kayo pa rin. Sa corporation, meron tayong nire-register na isang artificial lawful being. Mga CEO, no? Yun yung pangalan ng corporation. Kaya sa partnership- BIR, si artificial being may sarili siyang tax identification number sa BIR. Sa partnership, sino Kayo. ang tax identification? Kayo pa. Kayo pa rin. Problema yung conjugal. Conjugal par, tayong dalawa. Paano yun? Ah, Conjugal di ba sa mag-asawa? Mag-asawa yung conjugal. Ang korporasyon kasi, meron pangalan na Hindi, di ba, ang partnership, hindi ka mag-build ng, di ba may ibang name din yun? Pwede rin, no? Kasi depende sa business ninyo eh. Gusto nyo eh. Ano yung nalagay? I-register nyo rin. Ano? Nakalagay lang sa SEC, partnership ang form ng Wala business ninyo. siyang team. Wala pa siyang team kasi nakadirect sa Direct sa tao. sa tao sa inyo sa partners eh. yung Ang korporasyon. corporation may sarili siyang Hiwalay na pangalan siya. din. Oo. Kaya mas safe yung Kanya si corporation. MOB Corporation. Si MOB, ni-release na. Pero sa kuminsan sa advantages, disadvantages kasi artificial being they run after only dun sa asset ng corporation. Ang partnership hanggang dun sa personal yung ari-arian. Generally, gano'n.
O pero ngayon, meron kasi ngayon sa SEC rin, yung gobyerno natin, may tinatawag na one-person corporation. OPC. Pero, ikaw lang ang mag-isang may-ari, no? Eh, kaya baka abulin ka rin. Pero iba na yung tingnan, di ba? O kasi, oo, one person, ay corporation siya eh. Oo. Sila na may benta, siya lang magbayad ng tax lahat. So, pag yung solo mo, Pag solo mo, ikaw lahat. o yun lang. Kung partnership, dalawa kayo. Dalawa. Pwede kabulin na. Ang risk, kaya sinasabi natin, partnership, solo, lahat ng sugal nasa iyo lang. Oo Ikaw nga. lang eh. Pero pag kumita naman talaga, ikaw yun, paldo-paldo ka. Eh, Bahala pumasok ka ka sa din. partnership, hati kayo. Pag ikaw, bahala ka. Eh, pero kung malugi naman, hati kayo sa pagkakalugi. Pag malugi, solo mo yung lugi. Oo, ganun ma, solo. Kaya ngayon, aralin mo nga eh. Kaya ang susunod na question din natin yan, ibebenta mo ba yung ownership ng business? Kasi kung alam mong papatok, alam mong kikita ka, di ba't nahanap ng partner? Eh ngayon, sasabihin mo ako, kasi kulang yung pondo ko. Hanap ka ng partner talaga. Pero pwedeng kumuha ka ng pondo na hindi mo pa rin binibenta yung ownership. Kasi kung talagang sigurado kang kikita mangutang ka na lang muna. Kasi yung partner, forever kayong pag-partner. Loan dyan. check. Diba? Loan check. Okay? Kaya iba naman, cooperative, Oh, yeah. tayo ka ng ganyan. Okay, ibang mga social Ganun. enterprise. Diba, usap kami tungkol kayo sa cooperative. Sabi ko sa kanya, kung tayo, sabi namin, punta niyo cooperative eh, kasi ano mo, cooperative. Tax-free yan eh. Diba? Merong, kasi yung sales, mga ganun, tax-free, pero yung income, may taxes yun eh. Merong mga ilang mga tax incentives, no? No, pero aralin lang din ninyo yun. No? Pero maganda ang cooperative kasi nga, tulad walang VAT, Yun, wala siyang walang VAT, no? Pag binenta ng cooperative. Kaya mas mura. Bakit ba nag-create Kaya lang, cooperative kasi, kailangan nyo may members, association kayo. kasama. Association yung pare. May mga Grupo talaga kayo. Ngayon, grupo nyo ng mag-fee. So, lahat yun may share. Lahat kayo maghuhulog kayo, magbibigay kayo doon. Pero ang maganda kasi sa cooperative, kaya sa corporation, sa cooperative, isang tao, isang boto. Regardless kung magkano yung kinontribute niya. okay. Sa corporation, Depende isang sa tao, shares depende mo. sa shares mo. Shares. Ganun ang dami ng boto mo. Kaya majority, ikaw masusunod. Sa kooperatiba, mag-isa ka lang, ay kanya-kanyang boto, isa-isa, hindi ka makakuha ng majority. Hindi ka masusunod. Diba? Kahit ang laki-laki ng kinontribute mo ron. Kasi boboto sila pa rin eh. Kahit piso lang kinontribute niya. Gusto namin siya. Siya ang leader, siya ang president. Equal ang voting rights ka, no? Oo, equal voting rights. Okay? Next, tandaan ninyo sa financial position, ako lagi nyo tatandaan yung formula. Yung assets, ari-arian, equals liabilities plus capital. Sa accounting yan, ang tawag yan, ito debit side, ito credit side. Kaya balance sheet. Kasi balance yung debit, balance yung sa credit. Kaya, next time yung accounting. Ano pa? Ito, sample to ng financial position na nandun. Year 1, ito yung nag-beginning ka. Tapos yung year 2, ganito na nangyari. May accounts receivable ka na, may inventory ka na. Tingnan mo, balance yan, balance. Ano pa? Year 2, year 3. Po-project lang ninyo yun. Titignan ninyo. Susulat ninyo. Kasi ngayon, depende dyan kung anong gusto nyong direction. Bibili tayo equipment. Tapos, di na tayo bumili ulit. Nabawasan na, lumiit na. Pero gusto natin, bumili tayo. Saan tayo kukuha pambili? Makikita ninyo. Magdagdag kayong pera, magdagdag kayong puhunan para may pambili tayo. Paggawa ng mga strategies, income statement, sample yan, tignan ninyo ha. Ano yung mga assumptions na paggagawa ka ng business plan? Number 1, dapat malaman mo magkano sales o project mo. Assumption lang, no? Yung ikaw yung Estimate mo lang, no? estimate, kailangan ko sa year 1 ko maka 3 million ako. Diba, ganon. Ano Paano pa? makukuha? Yung assumption mo naman, 50% ko cost. Yan. Kasi gumagawa kang business plan eh. Parang target mo, ano? Oo, parang ganon. Di ngayon, meron kang operating expenses. Ito yung mga operating expenses mo. Tapos depreciation mo rin, ilista mo rin, no? Kasi yung mga capital na binili mo ng mga ari-arian, syempre napupudpud yun. Kukonsider mo rin yun.
Ano pa? Ay, mga salaries ninyo, pati ng mga working partners. Kasi, halimbawa, ikaw taga-bantay, ikaw taga-market, ikaw naman ay taga-research, o may mga salaries tayo, compute nyo rin, mga assumptions yun, para mailagay nyo sa operating expenses. O, tapos yung desired profit, ano bang gusto nating desired profit? 525, mag-isa ka lang, o baka okay na. Eh, kung partner kayo, naku, baka maghahati pa kayo. Anong gagawin ninyo dyan? No? Gagawa kayo company direction strategies, mapataas natin yung sales. Yung kaya gagawa kayo ng mga marketing plan ninyo. O, mapababa natin ang gastos. O, di ngayon. Ganito, may mga training tayo, lilit ang gastos ng mga tao. O, may equipment tayo bibilin. Hindi na natin kailangan mag-hire ng 10 tao. 5 na lang, di lilit ang gastos. Kaya ngayon, gagawa ka ng mga ganun, pati mga directions ng company. So yung ganyan, wala kang actual basis dyan. Yung parang gusto mo lang. Wala pa eh. Kasi nga, gagawa ka pala ng business Assumption. plan. Assumption. Project ka pa lang eh. Gusto mo lang, ito gusto ko Niisip to. mo, ganito mangyari, ganito maging picture ko ng Sa tingin mo, financial ganun. ko. Oh. Pero syempre, dapat, ang totoo niyan, ay huwag mong bubulahin yung sarili mo dyan. Naglagay ka 3 million sales, eh baka naman, sa totoo lang, makaka 3 million kaya ako, eh, parang hirap na hirap nga ako, 100,000 sa isang buwan eh. Di 1.2 lang yun. Eh, kasi, kung may 3 million sales ako, naku, mag-hire ako ng tao, hindi ko kayang i-handle yan. Eh pag nag-hire ako ng tao, kaya ko bang pasahurin? Eh wala naman akong papasahod ngayon. Hindi ngayon, babaguhin mo. I-adjust mo lahat. Alam mo, kaya ganun ang negosyante. Ikaw rin mismo, nag-create ka ng picture, pero kinukontra-kontra mo rin yung sarili mo. Talagang Starting ka. mag-iisip ka talaga. Parang sinabi yan, may minority maturity. Pero ang problema, ikaw lang mag-isa yun. Mag-isa yun. Nakakausap mo yung sarili mo. Ikaw mag-isa Tama mo mag-walk. yung sarili mo. Ikaw mag-isa mag-walk out. Walk out. Ayan tignan ninyo from income statement, yung kanina, to financial position. Ano ibig sabihin yan? Umpisahan daw, meron ka 1 million capital. Wala kang utang, di ba? Kunyari. Eh pero, nagkaroon ka ng mga items, naging 1.5. Nangutang ka, nagkaroon ka utang 200. Eh pero 1.3 na. Bakit? Kasi syempre, ang nangyari naman, meron kang naging benta, kumita Nagka-sales ka, ka. nagka-sales ka na. No, kaya ngayon, yung capital mo, tumataas. Kaya yung pinaliwanag ko sa inyo yung financial management, pag nakakabenta ka, kumikita ka, lalaki yung asset, lalaki yung capital mo. Mas dumadami yung assets, mas dumadami ang chance na makabenta at mas malaki ang kita. Tama ha? Thumbs up, thumbs up! Kahit meron ka na liabilities, tapos then meron ka ng markup. Ito, sa susunod na natin yung accounting articulation. Sige na nga, nalatanan ko lang sandali. Kasi may kinalaman to sa paggawa ng financial statements. Next time. Statement of cash flow. Ito naman, sinusulat lang nga yung cash in, cash out. Pero meron lang siyang kategory na operating, investing, financing. Sinusulat lang kung anong klaseng cash in, cash out. Pero may beginning, tapos may end. Ending cash. Just i-add. Ito, ratio, sample ng mga ratio. Ito, break-even point ito eh. Tingnan nyo, nung year 1, meron siyang 10,000 sales kasi 100 units na benta niya, 100 pesos each. Eh ngayon, kunyari na, cost na lang niya, 50%. Other expenses niya, 10,000. Di ngayon, lugi siya, 5,000, no? Eto ngayon, kailangan niya makabenta ng 200. 200 times 100 pesos each, 20,000. Ang cost nun, 50%, di ba? Ngayon, 10,000 ang gross profit. Yung OPEX niya, 10,000 din. Zero siya. Ang break-even point niya, 200. Kailangan makabenta siya ng 200. No? Pero pagka naging 201 na, pansinin niyo na, kumikita na siya ngayon ng 50 pesos. Kasi ngayon, sa bawat 100, meron siyang 50 pesos na cost, meron siyang 50 pesos na kita. Di damihan mo na, 5,000 na. Makita niyo sa libro, ha? Sample. Other ratios pa. Return on investment, yan nga. Yung net income mo, bebenta mo, ay babalik mo yung puhunan. Payback period naman, ilang taon or ilang buwan. ROI. Oo, parang ROI. Pero ito, binibilang mo yung periods. Kung ilang buwan or ilang taon mababalik. Okay? Assumption ulit. Sorry.
Sa marketing, syempre, yung mga sales mo per day, expenses mo, product life cycle. Yan o. Kay Herman, yung tanong niya, gagawa ka rin ng product life cycle mo na assumption mo. Diba? Tapos, yun na, sa production operations, yung mga cost mo, labor, overhead, OPEX. Tapos sa financial naman, yung kanina. Yung mga operating expenses, taxes, capitalization, yung bayad sa partners, magwi-withdraw ba? Anong klaseng ownership? Ayan, no? Ano yun na ninyo? Plus, direction. Year 1, ganito tayo. Branch 1. Year 2, gusto natin may branch 2, branch 3 na tayo. Yun mga assumptions ninyo. Kasi para mag-triple, doble, triple yung sales ninyo. Itong maganda, maaaraw ninyo. How to increase net profit? Yung net profit na gusto mo. Kasi ito yung desired profit mo eh. Kaya lang parang lugi, parang mababa. Ano kailangan mong gawin? There are 8 ways. Number 1, pwede taasan mo yung sales. Paano mo tataasan yung sales? Taasan mo yung price. Siyempre, tataasan mo yung price, tataas sales mo, di ba? Kaya lang gusto ba ng tao yun? Baka ayaw. Damihan mo yung volume. Ibig sabihin, imbis na ganito lang nabebenta mo, damihan mo, tataas sales mo. Hindi ka pa rin makabenta. Anong gagawin mo? Di dapat, i-decrease mo yung cost per unit mo. Ano ibig sabihin? Mapababa mo yung cost mo. Okay, boss ko lang yan. Hanap ko ibang supplier para tataas talaga yung net income mo. Hindi mo pababa yan. Talaga, increase mo yung efficiency mo rin. Talagang, matuto kang, magipit ng sinturon, di ba? Volume tsaka yung unit per cost. Kasi pagka yung unit per cost mo, bumaba, di ba, no? Kasi mas marami kang binili, mababa yung unit per cost, okay, magiging efficient ka. Next, ano pa? Nababaan mo yung mga fixed expenses mo. No? Paano mo pababa yan? Makapag-usap ka, renta mo, babaan mo. Bawas ka ng tao. Yung gano'n, di ba? O kaya, more sales. Kasi yung ratio nun, bababa. Yung fixed expense mo. Lumiliit ang ratio kasi mataas sales mo eh. Ano pa? Lower OPEX. Mga operating expenses, babaan mo talaga. Pag lunch break, patay yung ilaw. Ganun na. Ano pa? Lower yung taxes. Baka may accountant ka na magaling sa taxes. Yung mga legally, mapababa yung taxes. Okay rin. Bendalo. Dapat yung iba di ba pwedeng donate daw? Posible. Nakaka-lessen Pwede. ka, no? Mabawasan kahit pa paano, di ba? Tax. Hindi kasi ang donation mo, considered siyang expense. Ang donation. Kaya- Kaya nag-donate ka sa simbahan. Saan? Di ngayon, pag nag-donate ka sa simbahan, tataas yung donations mo rin, expenses, delete yung net profit mo, delete yung taxes mo. Sa ibang bansa, hindi siya dito. Nandito siya. Pagka may do-donate ka, net profit, let's say 100,000, lumiliit na kagad, automatic, direct yung taxes. Sa tawag merong specific na institution na Pwede pag-donatan, na inaano ng BIR na do-donatan lang. oo na Allowed. paano ka para Merong, Maging tax exempt. mataxes ka. Hindi pwedeng matatax exempt yung pagdo-donate. Oo, Yung so- pagdo-donate, dapat ang do-donatan mo, accredited ng BIR na para maklaim mong tax exempt. Meron kang gano'n. Pero Hindi lahat. merong kasi kung merong threshold, no? Yun nga, churches, 5% nung taxable income mo, pwede mo lang i-donate. Pagka over doon, dapat meron na siyang accreditation ng BIR na talagang tumatanggap siya ng donations. So, nagpapa-accredit ito. Oo. Ano yung mga foundation? Papa-accredit yung foundation. Magawa ng foundation. Papa-accredit nila sa BIR. Doon Para ang bibigay ngayon, na oo. kunyari. Para accredited. Loophole yun di ba? Ng mga Ha? loophole ng business. Yung iba, kasi kunyari meron ka, San Miguel ka, tapos meron kang foundation, edi lahat ng kikitain mo dapat dito, donate mo doon, di ba? Sa mga LGU doon, yung mag-donate sa mga sa barangay o sa city. Dapat meron din silang ganun. Pero kung nagpa-exempt din sila, di ba? Okay? Para ngayon, magre-result ka talaga higher net profit. Thumbs up! Thumbs up! Thumbs up! So, isa din sa business yun, Dok? Oh, Yung yung foundation or donation. magdo-donate ka sa foundation di ba? Ikaw yung business. Di dapat yung dodonatan mo,
Yung foundation, dapat accredited yun ng BIR. Para ma-tax exempt ka. Na inaalaw siya na tumanggap ng donations na ngayon, tax In exempt. return, Kahit magkano i-donate ko, ngayon, makukonsider siyang expense ko sa side ko. Pwede ngayon, yung expense ko, alam ba, donate ko, 525,000. Eh di ngayon, nakalagay dyan, expenses, additional donation, 525. Ang net profit ko, wala na, zero na. Wala akong tax. Eh pero, nakinabang yung donation, yung foundation. kaya yung foundation pala, gawa ko lang yun. Eh kung hindi siya accredited, may limit lang, 5% lang nung 525. Yung pa na-credited din. Which is mga 26,000. Yun lang ang pwede kong i-donate. Naalala ko sinabi mo, siya rin pala yung may-ari ng ano. Yun yung ano eh, hindi ba meron mga companies? Mga ganun. Sila rin pala may-ari ng foundation. Yun naman ang yun naman ang talaga. Pero check ng BIR yun. Dapat, oo. Hindi yung mga artista ganyan. Mga ganun sila eh. Iba Mga mga foundation. foundation sila. Kasi para doon na Posible, oo. mapapakos yung mga taxes nila. O eto, sample ito ng simple business plan guide. No? Sample, simple lang kasi ilang tanong lang ang ginawa namin. Para ngayon, masagot na ninyo, makagawa na kayo simple business. Kasi Dok naman, 1,000 pesos lang puhunan ko, napaka 6 months ko pang ginawa yung business plan ko, di ba? Hindi naman gano'n gusto na nga natin makatry magkaroon ng business aquarium. Simplehan mo na lang muna. O yan, kunyari, anong produkto bebenta mo? Goods ba, serbisyo, o parehas? Di ganun na lang. Sino supplier mo? Ay saan mo kukunin yung raw materials mo, o yung mag-labor, o yung overhead mo? O bakit siya bibilhin? Kasi need ng mga tao, may demand talaga. Kasi maawa lang. Diba? O anong presyo? Mura ba o tama lang o mamahalan mo? Yan, aaralin mo na lang ganun, di ba? Saan mo itatayo? Sa bahay ba? Sa ibang lugar? O dun sa shared or pseudo store, di ba? Or online? O, saan ka magtitinda? Physical? Internet ba? O may iba ka pang network na pwedeng pagbentahan? Sino sa tingin mo bibili? Yung friends, di ba? Friends, relatives, mga associates, neighbors, and shota. Partners, tsaka other opportunities. Gaano kadaming bibili? Sakto lang, madami, or naku, may bonus pa, marami pa, may additional pang bibili. Kasi sa pag-estimate mo kakompetensya, may direct ka bang kakompetensya or indirect, or may maka-illegal ka pang o others. Paano di-deliver? Pipick upin ba o mga courier or satellite o stockist or middleman? May ibang kukuha. Magkano ang puhunan? O yan, tignan mo na lang. Saan mo kukunin? Sa ipon mo, sa utang o sa investors? Kaya mo bang gawin ulit-ulit ito? Naku, pag sandali lang, isang buwan lang, taon. Kasi pag dinegosyo, sabi ko nga, cycle talaga yan. Mabibwisit ka. Magkaroon ng kikitain, magkano kikitain sa isang araw? May minimum wage lang ba? O may dagdag kita o dagdag puhunan pa na pwedeng ilagay dun sa galing sa kita? Magpaparehistro ka na ba sa barangay, sa DTI, o sa BIR? Anong pangalan ng company mo? Yung pangalan na gusto mo, yung masaya, yung maganda, o yung madaling matandaan, o yung madaling makilala. Isip-isip lang. No? Simple. Ito, inaaralan natin ito Diba? Yung sample ng business plan niya. Ano produkto mo? Prutas. Bakit prutas? Gusto mo ba? O ano? Sino supplier mo? Palengke raw, Q-Mart. Paano pag walang tinda? Diba? Kung nakontra mo yung sarili mo, inaaral mo Bakit siya bibilhin? Essential. O paano pag dinabenta, anong gagawin mo doon sa prutas pag dinabenta? Diba dapat may plan B ka rin. O anong presyo? Tama lang. Yung problema, may pambili ba o may pambayad yung bebentahan mo? Saan mo itatayo? Ako, bit-bit lang daw niya sa opisina. May papayagan ka kaya? Saan ka magtitinda? Pa-order or office hours? During office hours? Ako, problema yon. Sino sa tingin mo bibili? Mga ka-opisina o mga ilang kapitbahay? Paano kung absent yung ka-opisina mo order? Diba? O gaano kadami bibilin? Sakto lang. Tingi ba? Yung pambalot mo nun, yung pantimbang mo. Kakompetensya sa office, wala. Sa malapit sa bahay nila, baka doon na lang sila bibili kaysa bit-bit nila pa uwi. Dapat aralin mo nga yun, di ba? Hirap na hirap na akong sumakay ng jeep may dala pa akong prutas. Paano ang pag-delivery natin sa office? Paano yung safety, freshness nung pagbibili ka galing sa palengke? Diba? Magkano ang puhunan? 5,000 daw. Ano-ano pa dapat mo ilista? Saan mo kukunin ang puhunan?
Oh. Next, kaya mo bang gawin ulit-ulit to? Kaya naman, na-enjoy mo ba? Magkano kikitain sa isang araw? Naku, baka pwede kang kumita ng 2 kilos per employee na 20 pesos o 30 pesos. Pwede, di ba? O, okay ba yung pagod? O magpaparehistro ka na ba? O wag mo na, itutuloy mo na ba? O, anong pangalan ng company mo? Kaprutas. As ngayon, may mga loyal customers ka na rin ba? Ganun talaga eh, no? Kapulot-pulot. Pwede. Eto na, big heart investors, no? We're hoping sana may magbigay ng puhunan pagka na-present ninyo yung business plan ninyo. Pero dito sa batch ninyo, huwag na kayo umasa. Si Sar, pwede yan magbigay ng puhunan sa inyo. Kaya nga, Mali ang kapatid first ko kami. dapat dyan ako. Kaya magkadikit kami. Sensya na kayo, ha? Nakaiba na ako O, sa ang pila. business plan na gagawin ninyo, mas mahaba, mas maganda. Pero 2 to 3 pager na business plan, okay na yun. No? O, yun na, yun yung summary lang. No? Tapos may marketing, operations, o page 3, financials. Tapos page 3 rin, lagay nyo rin, conclusion nyo, tutuloy ba o hindi. Pero maganda nito, ano to? I-type nyo yung sa messenger, no? Pero tsaka nyo ipasa sa amin para ma-copy-paste namin, malagay namin sa Word sa tali. Ha? Ma-forward namin sa sa Investor. investors. Kunyari. Pero ang commitment niyan, pwedeng tanggapin yung puhunan na binibigay o utangin ninyo ang puhunan kasi pwede sabihin ng investors, utangin lang kita. Di na sa iyo ngayon. Or makipag-partner ka doon sa mamumuhunan. Kaya naman, kumita ka na, ang commitment mo, Dok, pagkikita ako, gusto ko tumulong din ako sa iba. Gusto ko yung batch 18, 19, gusto ko tulungan sila. Okay? Kaya ang commitment, mag-aral, magpatulong, later on, tumulong, at dapat patuloy na mag-aral. Again, higit sa lahat, manampalataya sa Diyos. Kasi lamang sa buhay ang may Diyos. Lamang sa nagnenegosyo ang merong Diyos. No? Magpasa na po ng business plan. Okay? Yeah. Any question? Anong mga question ninyo? Tuloy ba yan, no? Question, kanino makuha ng mga ka-investors? Investors ang hahanapin natin ngayon. Wala pa palang business plan. Ganda natin yung business plan. Tandaan nyo yung business plan. Tama yun. No? Ano pa? Question? Wala na? Pero habang nag-iisip kayo, pasalamatan muna natin Rotary Club Cosmopolitan Cubao. Pasalamatan natin ang DVG Foundation Incorporated. Yes, thank you. Pasalamatan natin ang ZAM Studio. Yes, thank you. Sound Studio. Pasalamatan natin ang organization ninyo, ang Magicians Foundation Incorporated. Yeah. Yes, thank you, Magby. At syempre, pasalamatan natin ang Ako Bida! Ulitin natin. Dahil sa Ako Bida, be the one, Be the best. bida tayo, Ako Bida! Ako. Okay. Ayos ha. Question, wala na? Wala na? Wala na? Sabi ko Sige, Ako Bida eh. Alam nyo mga kabisyo sa pagnenegosyo, batch 17 ito, natapos na nila, 6 lectures. Hintayin natin ang kanilang business plan, no? So, gagraduate ito, basta nakapasa na ng business plan, no? I-welcome natin itong mga kabisyo natin ito. Itong napapanood yung video, pwedeng ginagamit namin ito sa mga susunod ng mga lectures, no? Kaya, okay lang, batch 17 lang sila, pero kayo baka kung anong batch na kayo. Pero I hope you're learning. I hope magsubok magnegosyo. Magsubok tayo at sama-sama tayong matuto, maghanap buhay. Sama-sama tayong makapagbigay ng tulong sa iba at maluwalhati natin ang ating Diyos. No? Again, lamang sa nagnenegosyo ang mayroong Diyos. Lamang sa nagnenegosyo ang nag-aaral. Lamang sa nagnenegosyo ang mayroong mga katuwang, mga kasama sa nagnenegosyo, no? na kasama mong nag-aaral at natututo. Yan. Isang produktibong araw sa ating lahat mga kabisyo sa pagnenegosyo. God bless! Bye-bye! negosyo, bisyon, pagnenegosyo, susi sa pag-asenso, libangan ng natuto, magsubok sa pagnenegosyo, bisyong pagnenegosyo.